Alright, sumayang adlaw and welcome back. Thank you so much for watching our videos. And please don't forget to like, comment down below, and subscribe to our channel, Jem Clamonte, our YouTube channel, Facebook page, Jem Clamonte. So with our TikTok account, Jem Clamonte, para maging updated kayo sa lahat ng ating mga kwento. Okay, so since ang dami talagang nag-request guys na pwede bang mag-Tagalog or English or Taglish, more on English or Tagalog daw kasi para daw maintindihan din nila. Yung iba kasi is hindi daw nila maintindihan kasi nga Bisaya. So, this time is I've requested to all of our senders na kung pwede ay Tagalog or English na lang po dahil yun yung request ng mga nakararami, no? Okay, so thank you so much and let's read now our letter from one of our sender. Magandang araw po sa iyo, Madam Jem. Bago ko po simulan ang lahat, sana po ay mapagkuhanan po ng leksyon ang aking storya at mabigyan po ako ng advice. Ito ang aking kwento. Ako po pala si Elaine, taga-probensya ng Cebu. Ang aking mama ay isang labandera at ang aking papa ay construction worker. Pangalawa po ako sa 5 magkakapatid. Gayon pa man, masaya kami magkasama sa isang bubong kahit gaano pa man kahirap ang buhay. Gumraduate ako ng high school with flying colors, kaya naging scholar ako sa isang private school sa Cebu. Nung nagsimula na akong mag-aral sa college, ay wala akong naging kaibigan dahil sa ako ay napakamahiyain. Isang araw, ay lumapit sa akin si Shane upang pag-usapan namin ang aming group project hanggang sa kami ay naging matalik na magkaibigan. Dahil gusto kong makisama sa kanila just to fit in, ay pinilit ko ang aking sarili na sumama sa kanila kung saan-saan. Pumunta kami sa mga bar at mag-inuman kahit hindi naman sana ako umiinom. Pero pinilit ko lang po talaga, Madam Jem, dahil baka ibuli nila ako o iwanan at hindi na gawing kaibigan. Kaya kahit labag po sa aking loob, ay nakisama na lang po ako sa kanila. Walang kaalam-alam po sina mama at papa sa aking mga pinaggagawa sa syudad. Hanggang sa natanggal ako sa scholarship ng school namin dahil hindi ko na-maintain ang aking grades. Dahil nga napadalas na ang aking pagsama sa aking mga kaibigan para uminom. Kung saan-saan kami napunta at kung anong mga bar ang aming napasukan. Worst po, Madam Jem. Nagkaroon ako ng ka-live-in partner na that time ay same din kami, second year college. Nautical po ang kanyang kurso. Dahil hindi ko na-maintain ang aking grades, ay huminto po ako sa pag-aaral at nagtrabaho sa isang call center company sa Cebu. Upang makapagpatuloy ng pag-aaral si Jude dahil ayaw na din niyang mag-aral sana. Hindi na po kasi siya sinuportahan ng kanyang ate at magulang dahil bagsak siya sa 3 subjects. Kaya nagalit at hinayaan na siya ng kanyang family at wala na siyang suporta na nakuha galing sa kanila. Kaya I encourage him na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at tulungan ko siya para makapagtapos. Inuna ko siyang tulungan kahit alam kong may mga kapatid ako na kailangan rin sanang tulungan. Pero mas pinili ko si Jude kaysa sa kanila. Kaya labis ang pagtatampo ng aking mga magulang sa akin at hindi na nila ako kinukontak pa. Nag-promise naman si Jude sa akin na siya na daw ang bahala sa mga kapatid ko kapag nakatapos na siya at makasakay na sa barko. Dahil sa malaki ang tiwala at pagmamahal ko sa kanya, ay sinusuportahan ko siya at tinutulungan ko siya sa mga homeworks and assignments
pati na rin sa mga projects niya sa school. Naging mapayapa ang aming pagsasama at iniwan namin ang mga bisyo at nag-focus kami sa aming mga career. FYI po pala, first boyfriend ko po si Jude. Yes, may mga exes siya pero sabi nga nila, past is past na daw, kaya huwag na daw ibalik ang past. Fast forward po, Madam Jam. Nakagraduate na po siya sa college at lumuwas ng Manila upang mag-apply. After almost 6 months ng pagiging utility niya, ay finally, nakasakay na siya sa barko. Pinag-iipunan ko talaga at pinagsikapan ang aking pagla-live selling para makabili ng mga gamit niya sa Manila hanggang sa mga gamit niya nung una pa lang siyang sumakay sa barko. Sobrang saya ko po at pasasalamat kay Lord that time dahil unti-unti nang natupad ang aming mga pangarap na binuo. Habang ako ay naiwan sa Cebu, nakapag-decide na din akong umuwi sa aming probinsya upang manghingi ng kapatawaran nila mama at papa. Ang sakit man pong isipin na naging walang kwentang anak at kapatid ako sa kanila. Pero lahat ng mga masasakit na salita ay tinanggap ko po ng buong buo dahil alam ko na ako ang may kasalanan. Naging irresponsable akong anak at kapatid. Kaya ang sobrang saya ko po nang naging okay na po ang aming relasyon at this time ay pinapangako ko po sa kanila na magiging mabuting anak at kapatid na po ako. Hindi ko na po talaga uulitin ang aking mga pagkakamali noon. Kaya ang sobrang saya din ni Jude nang maikwento ko sa kanya na okay na kami ng aking pamilya. Makalipas ang 4 na buwan, parang nag-iba na ang trato sa akin ni Jude. Minsan na lang niya akong nire-replyan at minsan pagtatawag ako sa kanya ay madalas galit siya sa akin na para bang ibang Jude na talaga ang aking nakausap. Minsan po ay hindi na niya ako nire-replyan hanggang 3 weeks to 1 month dahil busy daw siya sa barko at minsan ay walang signal. One time ay na-admit ako sa hospital dahil sa nahihirapan akong huminga at para bang ang lakas ng aking palpitation. Dahil siguro sa kakulangan ko sa tulog dahil nag-work ako as call center agent sa gabi at nagla-live selling sa umaga. Para mapag-aral ko ang aking mga kapatid at makasuporta nila ni mama at papa. Nag-chat ako kay Jude na na-admit ako sa hospital at magpapatulong sana ako. Pero sabi niya ay hindi pa siya makakatulong dahil marami pa daw siyang binabayaran at may pinapagawa siya sa kanilang bahay. Kaya inintindi ko po siya, Madam Jem, dahil alam ko ang feeling ng gustong bumawi para sa mga magulang. 6 months na po ang nakalipas, Madam Jem. Pero ni piso, hindi po talaga ako humihingi kay Jude. Dahil nga, sabi niya, ay marami pa siyang binabayaran hanggang sa na-admit ulit ako. At nalaman ko na may coronary artery disease pala ako o sakit sa puso. Umiiyak po ako, Madam Jem, at tinatawagan ko si Jude para sabihin ko sana sa kanya ang findings ng doktor. Pero as usual, ay galit na naman siya sa akin at sinisigawan pa ako. Kaya, I understand din naman dahil baka po ay pagod lang siya sa work. Dati, nag-promise siya sa akin na
Siya na daw ang bahala sa aking mga kapatid kapag makasakay na siya sa barko. Pero inintindi ko po talaga siya, Madam Jem. Dahil nga, marami pa siyang binabayaran. Kaya of course, I understand din naman. Palagi ko naman siyang inintindi, Madam Jem. Kaya nagsusumikap ako para sa aking mga kapatid. Kasi hindi din naman obligasyon ni Jude ang aking pamilya. At ang sobrang dami ko ring mga pagkukulang sa kanila this time. So, I give all my best for them. Almost 8 months na po siyang nasa barko. Ngunit nung nag-message na sana ako sa kanya para mangumusta, Madam Jam, dahil 1 week na ding hindi siya nakatawag o chat man lang, ay nagulat ako at nakablock na ako sa Messenger at Facebook niya. Ginamit ko ang Facebook ng aking kaibigan sa work. Pero hindi namin siya ma-search. Feeling ko ay nag-deactivate na siya. Grabe ang aking paghihinagpis at ang sobrang sakit po, Madam Jem. Bakit bigla niya akong iniwan na hindi man lang nagsabi kahit goodbye man lang? Sobra-sobra po ang aking depression. Kaya nag-decide po akong mag-leave muna from work at umuwi sa probinsya namin. Grabe ang aking pag-iyak. At sila mama, grabe din naman ang pag-alaga sa akin. 2 months later, ay na-admit na naman ako sa isang hospital sa Cebu. Ang aking kaibigan na si Dayan at ang kanyang husband na dati ay boyfriend pa niya nung college days namin ang nagbantay sa akin. Finally, after 5 days of staying sa hospital po, ay makakauwi na ako. Excited na ako makauwi dahil gusto ko na ma-check ang phone ko at baka nag-message na sa akin si Jude. Nung naglakad na kami sa hallway ng hospital, pumunta ako saglit sa reception dahil may tinanong lang po na schedule from reception, or shall I say, sa mga taga-information. Pagbalik ko sa my waiting area, ay agad akong hinila ni Dayan para lumabas na ng hospital, para daw makapahinga na ako. Kaya nagtataka ako sa kanyang reaksyon. Kaya inintindi ko rin naman dahil baka nga gusto lang talaga niya akong makapagpahinga na. Naglakad na sana kami nang biglang may babaeng tumawag kay Dayan. Paglingon namin ay nakita ko si Jude at si Shane na magkasama. Sobra po akong nabigla, Madam Jam, at hindi ko po maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ang sikip sa dibdib na para bang nahihirapan na akong maglabas ng hangin sa bibig. At hindi na ako makapagsalita. Nagkatinginan kami ni Jude at biglang tumulo ang aking mga luha nang hindi ko namamalayan. Sabi ni Shane sa akin, "Oy, Elaine, ex mo pala si Jude, di ba? Matagal na pala kayong naghiwalay, no? Mga 2 years na pala." Madam Jem, mas lalong sumikip ang aking dibdib sa aking narinig. Hinawakan ni Dayan ng mahigpit ang aking kamay. At sabi niya, "Let's go na para makapagpahinga ka pa." Nagsalita din naman si Shane na sana wala ng hatred sa inyo ni Jude. It's been 2 years na yun. And buntis na pala ako, mag 1 month na. Sabay yakap pa sa akin. Lalong sumikip po ang dibdib ko, Madam Jem. At nahihirapan na po akong huminga, Madam Jem, sa sobrang sakit. Hindi ko po alam kung anong nangyari pa next, pero
Pagkagising ko po ay nasa bed na naman ako ng hospital at marami ang nakaturok sa kung ano-ano sa akin. Ang tagal kong nakalabas ng hospital dahil may halong sobrang lungkot at depression ang aking naramdaman at parang ayaw ko na ring lumabas. One time, binisita ako ni Jude sa hospital at nagpaliwanag. Nanghingi siya ng sorry sa akin at hindi daw niya sinasadya na masaktan ako. Hindi daw niya sinasadya na lokohin ako at talagang ako pa rin daw ang mahal niya. Lalong sumakit ang dibdib ko, Madam Jam. Gusto ko siyang sampalin pero hindi ko magawa. Wala na daw siyang choice dahil nabuntis daw niya si Shane. Pero naka-confine daw si Shane ngayon dahil nakunan siya. Kaya nanghingi siya ng tawad sa akin dahil baka daw ay karma na din niya ang lahat ng ito. Gusto niyang bumalik sa akin, Madam Jam. At handa siyang iwan ang lahat, pati si Shane, para sa akin. Pero wala akong masagot sa kanya. Halos araw-araw po ay pagkagising ko ay siya ang nagbabantay sa akin sa hospital. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na ako sa hospital. At sakto, wala siya that time sa hospital. Kinausap ko sila Dayan na wag na sana ipaalam kay Jude na ngayon ang labas ko sa hospital. Sa kabaitan din ng kaibigan kong si Dayan, ay hinatid nila ako diretso sa aming probinsya. At doon na muna ako nagstay habang nagpapagaling totally. Dahil sa sobrang sakit na araw-araw ay hindi talaga mawala sa puso't isip ko ang sakit at pangyayari. Ay nakapag-decide ako, Madam Jam, na bumalik sa pag-aaral. Alam ko naman it's never too late para ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. At gusto kong maging busy ang aking isipan para tuluyan ko nang makalimutan si Jude. Makalipas na ang 3 taon ay nakagraduate na din ako ng Business Administration with flying colors pa din po. Fast forward, nakapagpatayo ako ng sarili kong restaurant sa Cebu. Hanggang sa isang araw ay pumunta si Jude sa restaurant. Since medyo matagal na yung nakalipas, pero inaamin ko, hate ko pa rin siya. Naging civil na lang yung pagtrato ko sa kanya. Nagkausap kami ulit para may proper closure. Pero si Jude, ayaw niyang magka-closure kami. Dahil gusto niyang bumalik sa akin at ipagpatuloy ang aming relasyon. Humingi po siya ng tawad sa akin at nagkahiwalay na daw sila matagal na ni Shane. Nung time na nakunan siya. Hindi ko pa rin kayang bumalik sa dati na labis ang sakit at hinagpis. Na para bang bangungot po ng nakaraan ko, Madam Jam. Hanggang ngayon po ay panay po ang pagpunta ni Jude sa restaurant ko. Pero hindi ko pa rin po siya kayang balikan at patawarin. Nalilito na po ako, Madam Jem, at hindi ko alam kung ano po ang aking gagawin. Ilang beses na po akong nagtago sana, pero talagang hinahanap at hinahanap niya ako. Hindi ko po alam dahil natatakot po akong masaktan ulit. Sobrang sakit po kasi ang dinanas ko sa kanya dati. Binigay ko sa kanya ng buong buo. Iniwan ko pati ang pamilya ko. Mas pinili ko siya. Pero mas pinili niyang iwanan ako. Later on, na-realize ko na ang pamilya ko, ang iniwan ko, ay siya pa rin pinabalik-balikan ko at siya pang tumutulong sa akin sa time
na naghihinagpis ako sa sobrang sakit na dinanas ko kay Jude. Ngayon po, Madam Jem, pumupunta pa rin po si Jude sa restaurant. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya at kung ano po ang pwede kong gawin. Deep inside me ay napaka-hate ko pa at galit pa ako kay Jude. Pero hindi po talaga mawala sa isip at puso ko ang pagmamahal na binigay ko kay Jude. Oo, Madam Jem, inaamin ko. Mahal ko pa rin siya. Pero natatakot ako na baka ay muli niya akong saktan at iwanan. Madam Jem, sana po ay mabigyan niyo po ako ng advice kung ano talaga ang dapat kong gawin. Salamat po at more power po sa inyo. So yun po ang sulat galing kay Elaine, 'di ba? Sobrang sakit naman talaga ng dinanas ni Elaine. Kasi kahit sino naman talaga mas pinili niya si Jude over her family. At the end of the day, mas pinili ni Jude na saktan si Elaine at pumunta sa best friend pa niya mismo. Si Shane is best friend niya nung college. Pinakaunang naging kaibigan niya nung college. Pero sad to say, siya din pala ang naging babae ni Jude. If I were you, Elaine, this is my diretsahang advice. Sinaktan ka na nga, iniwan ka na nga, na wala man lang pasabi. Huwag mo na siyang balikan. Ito lang ang masasabi ko. Deserve din ni Jude na masaktan. Hayaan mo siyang masaktan. Nagiging successful ka na. And kung totoong mahal ka ni Jude, tinitingnan niya lahat ng mga paghihirap mo na napahinto ka sa pag-aaral and nag-work ka dahil gusto mong makapagtapos ng pag-aaral si Jude para lang makapunta siya, makasakay siya ng barko. Pero nung naging successful si Jude, nasaan siya nung kailangan mo siya? Diba? Na-admit ka ilang beses sa hospital, humingi ka ng tawad, anong ginawa ni Jude sa'yo? Diba? Pinagalitan ka pa na wala man lang pakialam. Kung totoong mahal ka ni Jude, sana concerned siya sa nangyari sa'yo. Hindi biro yung magkakaroon ng sakit sa puso ha. Ako personally, I experienced that. Hindi yan biro. Hindi yan biro guys. And hindi talaga madali para sa mga taong may sakit sa puso, yung mga pinagdaanan nila. Prangka na pagkastorya. Prangkahi si Jude. Huwag mo na siyang balikan. You don't deserve a man like that. You deserve a man that will respect you and value your worth. Yung alam niya kung paano ka papahalagahan. Yung hindi ka bastusin ng ganyan-ganyan. Yung aalagaan ka. Lalong-lalo na sa time na kailangan mo siya. So sa ating mga viewers ngayon, sa lahat ng mga nanonood, para sa inyo, ano nga ba ang dapat gawin ni Elaine? Balikan ba niya si Jude? Papatawarin ba niya? O tuluyan na niyang i-let go?